Ayan, ayan. Thank you so much. Ayan, para sa mga hindi rin available kasi meron pong mga nagsabi na gusto nila maka-attend kaso nga sa ibang bansa sila, so madaling araw pa do'n. So at least mashe-share natin. Ayan, so please invite your distributors na mag-join na para sa ating leaders training kasi talagang iba rin na first hand na makapakinig sa mismong mother ng ating company. Ayan. So, kala ko co-host lang ako, sis. Yung pala ay may ano, born ready tayo dyan. So, yun. So, we are already 36 participants. So, hindi ko siya ma-live. Sige sis, saglit lang. Ayan. So, talagang nakakatuwa from different teams. So, welcome po. So, sa mga, ayan, si Sir Carlos, ang ating BCO owner din sa Batangas. Welcome po. Ayan, yung mga stockists natin. Ayan, so welcome po sa ating leaders training. Ayan. So, last night, nagkaroon kami ng Monday Habit. Ayan, Team Chua, welcome po. So, and welcome po everyone sa ating leaders training. So, hosted by BCO Monumento and Team Gold Diggers. So, welcome po ang lahat ng Vibrant Distributors. So, dear stockies and BCOs, thank you po sa pag-support. So, kagabi, nagkaroon lang kami ng session with one of our BCO owners din, si Sis Marilyn, at talagang nakakatuwa para kaming nagkaroon ng session sa photography at Canva. So, bear with me kasi ngayon ko lang siya first ever trinay mag-Canva na presentation. So, grabe talaga si Vibrant. Yung mga hindi ko akalain na magagawa ko noon kasi sabi ko hindi ako creative eh. So, ginawa ko, kasi sabi ko PowerPoint na lang, sabi ko hindi, kaya ko 'to. Kasi nga kailan ko pa siya gagawin, 'di ba, 'pag hindi ko siya ginawa. So, sa Team Gold Diggers naka-live din tayo, ayan, sa private group. So, 'yun, let's start and thank you everyone for joining. So, let me just share my screen. Ayan. So, this is Canva basics lang. So, ito po ay aking Yes, lahat ng presentation natin, Canva lahat. ayan, Sa sige Vibrant. sis. Ito, natutunan namin kay Sis Marilyn din. So talagang kahit basic pa lang, ma-apply na natin talaga siya for our business. So welcome po for our leaders training. So to start, um, ito yung quote na isang naka-strike sa akin. If you don't like the road you're walking, start paving another one. So, for those distributors po na first time lang po ako mapapakinggan ulit mag-share. So, before po, quick background lang, I am talagang ayan, parang first time ulit 'no, nakakaba. Pero go, fighting. So, I am an accountant by profession. So, graduate po ako ng BS Accountancy sa PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Magaganda. Ayan, hindi po, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. And then, since then, kahit nagre-review ako nun for CPA boards, nag-scout ako ng mga puwede kong ibenta sa mga ka-dormmates ko. Pero after nun nag-try ng CPA boards, I was not able to make it and then nag-work. And then napunta sa mundo ng BPO. So kaya eto po naka-headset. So nire-relieve, eh, 'no. So sabi ko nun, okey naman yung pay kahit hindi ko 'to linya, aaralin ko kahit wala akong alam sa outbound selling, may training naman. So agile lang, go lang tayo. And then there came a point na inbound sales naman 'to, yung account namin. Sinabi niya na, um, sabi niya sa'kin nun na, "What a terrible job you have." Sabi niyang gano'n. Terrible job daw yung ginagawa ko. So,
na-realize ko bakit kaya, 'di ba? So, sa buhay meron tayong mga kanya-kanyang path, 'di ba? So, puwedeng akala mo ito na, pero meron pa palang iba. But if you really don't like kung ano yung sitwasyon mo ngayon, then go ahead and decide and pave another one. So, dahil, nakaka-hook talaga yung K-drama na Startup, kung mapapanood niyo yun sa free time niyo, yung main character dun si Dalmi, hindi na niya gusto yung nangyari sa kanya kasi in between jobs siya. And then there came a point na gusto niya talagang mag-start ng company and become a CEO. Pero, hindi madali. Kaya napaka-blessed natin to have our LCO to mentor us. Okay. So, ayan. So, yan po ako mga ilang years ago. Hindi. Um, Yan. So, nag-start ako, wala na kasi akong photo ng food cart. So, nag-food cart business din ako. So, that's balut on the go. Hindi ako nag-franchise, sariling concept lang din. Kasi since bata ako, nandoon na talaga ako sa quest na gusto ko talaga maging entrepreneur. So, kahit nung college, bumibili talaga ako ng mga entrepreneur magazines. Tapos nagbabasa ako, mga Go Negosyo books, ayan. So, ang imagine niyo na lang mga balot ang tinda niyan. So, nag-food cart business, nag-concept store. Dumating sa point yun nga, last work ko was 2017. Nagka-redundancy yung company sa BGC. Back then we were really paid well compared sa ibang salary sa BPO. So okay talaga pero hindi natin talaga masasabi kung anong mangyayari. So yun, nag-redundancy. And then yung nakuha kong money doon, sabi ko, Lord, allow me to create my own money. Gusto ko talaga mag-business. So yan, nag-join ng concept stores. Toys talaga yung una kong shinare. I mean, yun nga, binenta kasi mahilig ako sa mga kids. So, dati pa lang hindi pa uso yung mga concept stores, nagtitinda na ako yung mga Divisoria items din sa tapat ng bahay namin ng mga toys din. Gustong-gusto ko yung eksena ng mga naghihilahan, yung mga ano, yung mga nanay at anak at umiiyak dahil gusto magpabili ng anak ng ano, ng laruan. So, yon. So, ang mga kids mataas ang purchasing power nila, 'di ba? Ang buying power, iiyakan lang nila yung nanay nila. Ayan, ibibili at bibili sila ng nanay. And then, ayan, nag-Divisoria items, nag-bazaar, and ang dami ko talagang sinubukan, noon nag-tiangge na naranasang maulanan, yung mga tiangge sa fiestahan. So, sumali din ako dun. And then nag-online selling at ngayon naki-Vibrant Wellness na. And ever since sabi ko there's no looking back na kasi, nahanap ko na yung the one, oh, 'di ba? So, yun. So, just allow me to share, some lessons na ina-apply ko din sa journey ko kay Vibrant. So, ayan. So, ever since, mahilig talaga ako mag-attend ng trainings. And, before lockdown, talagang kung asaan ang BPP, sumasama talaga ako kahit sa kabanatuan pa yan. Pero meron kasi akong distributor do'n sa kabanatuan kaya nag-attend din ako. So, yan yung aming, photo no'n. So, before sa Binondo nag-attend din ako kasi gusto ko talagang mapakinggan ang ating LCO. So kung nakita niyo yung post ko na bakit ano siya, yung dream ko came into fruition, before in our previous company, hindi naman ako distributor ni Sis Elsie. Talagang gusto ko nun mapakinggan talaga siya at dalhin yung grupo ko para ma-mentor niya. Pero hindi siya nangyari. Yung upline ko nun, wala namang in-arrange na gano'n. Kasi gusto ko talaga matuto. So pumunta kaming Purple Beetle and wala na si Sis Elsie, nag-hi-hi lang kami dun sa CCTV camera sa Purple Beetle. And one time nandoon siya sa ano, sa office and then sabi ko, "Uy, pa-picture tayo kay Sis Elsie." Ayan. So yun yung isang, hindi ko rin makakalimutang experience na noon ay picture lang, ngayon kasama na natin siya and personally nagme-mentor sa'tin. So dreams do come true talaga. Hindi mo lang alam ngayon, pero the universe will show you the way. So just, kumapit ka lang dun sa dream na yun, ayan. So,
mahilig talaga din ako sa quotes. Every morning nagse-share ako sa mga, distributors ko, even sa GC ng mga distributors ng BCO Monumento and sa mga stockies. So, for tonight, allow me to share this. So, I create, I take risk, I live my passion. I am an entrepreneur. So, 'pag meron akong mga sinasalihan na mga, go negosyo, say for example, or mga, conferences na nung hindi na nga ako employed, yan lagi ang sinusulat ko, entrepreneur. Minsan nga napagpapalit ko pa yung spelling, sabi ko, "E ba before U o U before E?" So gano'n, dahil gusto ko siyang ma-embody, gusto ko talagang maging successful entrepreneur, ayan. So, let me just share 3 points na talagang, for me is, really essential in what we are doing. So as leaders, everyone can be a leader if you just decide and go for it. So for me, these are the three things na talagang uh, sabi ko hindi dapat mawawala. So first is our attitude, 'di ba? So for starters, na first time sa pagnenegosyo or kahit anong gagawin natin sa buhay, 'di ba? Lahat naman tayo nag-start as beginners. So attitude is really important. And anong klaseng attitude, 'di ba? Kailangan positive attitude. So may fable na meron daw lalaki na merong 2 wolf na naka-reside sa katawan niya. So, isang wolf may isang wolf na, sobrang positive, binibigyan siya ng mga encouraging words, and then meron namang isang wolf na naka-reside din sa katawan ng lalaki na puro negative ang sinasabi sa kanya, na hindi mo kaya 'yan, hindi ka magsa-succeed, pero yung isa, "Hindi, kaya mo 'yan, just go for it." Yun yung sinasabi. Ang tanong, sinong fini-feed mo? Yung wolf ba na positive o yung wolf na negative? So same thing with life, 'di ba? So anong attitude yung ine-embody mo sa buhay. So, sa business natin, what worked for me, kahit nagsisimula pa lang ako na talagang alam mo na malayo pa yung tatakbuhin, always have that positive attitude in what we are doing. Kahit hindi mo pa alam, "Sis, hindi pa ako marunong mag-present, hindi ko pa alam paano mag-motivate ng downlines, hindi ko pa alam paano magpalaki ng distributors." But if you have that 80, kahit 80% na positive ka sa ginagawa mo, na alam mo merong mangyayari, you are halfway there. Kasi 20% yung skills natututunan naman, eh. So walang bagay na 'pag pinag-aralan mo hindi naman siya matututunan. Ilang taon nga tayo nag-aral, 'di ba? So natutunan naman natin, 'di ba? So always have that positive attitude no matter what, itong ginagawa natin merong papupuntahan. And daily, what you bring out to the universe. Kung sa umaga pa lang meron ka ng positive outlook na eto, great things will happen today. So I usually do morning affirmations na para kunyari hindi maganda yung gabi mo or na hindi maganda yung kahapon mo, 'di ba? So iba na yung araw ngayon eh. So ikaw yung may power na magdidirect sa buong araw mo. So for me, what worked for me yung morning affirmations na I declare na great things will happen today. So, thank you, Lord. Ayan. So, say whatever, kung ano yung magpapa-fired up sa sa day mo. And you will be surprised if you'll practice this na consistently, na morning pa lang kailangan positive lang, 'di ba? Of course, hindi natin kontrolado yung mga nasa paligid, but our response, yun ang kontrolado natin. So, let's keep that in mind na kailangan positive lang no matter what. All right? Ayan, so your attitude determines your altitude. Oo, maraming magagaling, 'di ba? Sa buhay, marami diyan na talagang given, magagaling sila sa kahit anong gawin nila. Pero if your attitude is faulty, talagang hindi ka malapitan or hindi ka talaga marunong makipagkapwa, hindi mo mare-reach yung talagang peak ng dapat mong ma-reach.
So if your attitude is positive enough, it will propel you to really get your dreams. Next, ayan. So, okay pa ba? Ayan. So, hello, hello sa mga nanonood sa live. Next is belief. 'Di ba? For me, mahirap gawin ang mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan. So, what worked for me in doing Vibrant is naniwala ako agad. Nung first time namin nag-meet nila Sis Elsie, that's February 25, 2020 sa Chili's sa Trinoma. Kahit hindi ko pa alam, fully ano yung compensation plan, ano yung naghihintay sa akin kay Vibrant, nag-intend agad kami ni Ma'am Beth na mag-BCO Monumento. So, gano'n kataas yung belief ko na alam ko merong magandang mangyayari sa akin dito kay Vibrant. And then, bakit kailangan strong yung belief natin sa ginagawa natin? Hindi natin kinakahiya na we are uh, part of Vibrant Wellness. It's a global company. Nakaka-proud kasi kumbaga local siya, proud local, locally made, pero global yung reach. And then, bakit ka mapa-proud, 'di ba? Bakit kailangan mataas ang belief mo? Kasi it will follow. 'Pag naniniwala ka sa ginagawa mo, hindi ka tatamarin, hindi ka mahiyang mag-share. 'Pag naniniwala ka sa company, you will do everything to protect our business, 'di ba? 'Pag may nakita kang, hindi sumusunod, 'di ba, nag-a-underprice, kahit hindi mo 'yun kakilala, you'll take action. So, yung accountability. 'Pag mataas ang belief mo sa sponsors mo, 'di ba, sa sponsor pataas, kasi alam mong hindi ka niyan ipapahamak, 'di ba, mas madali kang makakasunod sa mga guidance, sa mga mentorings. If mataas ang belief mo sa mga distributors mo na alam mo na kaya din nilang ma-achieve yung mga dreams nila, mangyayari at mangyayari. So mataas ang belief sa ginagawa, 'di ba? It will just follow yung mga dapat mong gawin. And then kailangan 'wag nating kalimutang maniwala sa sarili. Kasi sinong gagawa nito, 'di ba? Sinong gagawa ng business natin? It will be just us, 'di ba? Sabi nga ni Sis Elsie, yung success lies within, 'di ba? Lies within us. So, yung belief natin pataasin pa natin lalo kasi, there will come a time mapapagod, may mga dream stealers, may mga magne-negative sa atin. Pero if ikaw, alam mo na merong magandang mangyayari sa'yo, naniniwala ka sa CEO, naniniwala ka sa produkto, naniniwala ka sa company, then you will really, go a long way at ma-achieve ang dreams. And then commitment. Eto, marami sa atin na marami na din talagang nagawa, sa buhay nila, like ang dami na na-try, pero minsan hindi pa rin, nagsa-succeed, 'di ba? So, for me, commitment is really important sa business natin. So, walang kumulong tubig na patay-sindi ang apoy. Susubukan niyo 'yan mga bro and sis, 'di ba? 'Pag nagpapakulo tayo ng tubig, 'pag patay-sindi yung apoy mo, kukulo ba 'yan? 'Di ba hindi? So, day in and day out, whatever it takes. Kahit ay sabihin mo, "Ay parang ano, tawag dito, malamig yung panahon, parang gusto ko na lang matulog muna, ayoko muna mag-post." So, panlabanan siya. Paglabanan, kailangan consistent, day in and day out, 'di ba? So, paano natin 'to, si Shao, ma-achieve yung mga shine-share mo na yung attitude, kailangan positive, yung mataas yung belief, and then kailangan, committed sa ginagawa. Just to share, mga bro and sis, sa buhay, 'di ba, kunyari meron kang kaibigan na pinapupunta ka lang. Pinapupunta ka sa bahay, 'di ba? Eh, sa panahon ngayon hindi naman tayo talaga usually nagvi-visit, so very seldom. Pero in a normal scenario, imagine this, may kaibigan ka and then yung kaibigan mo inaalok ka na pumunta sa kanila. Sabi niya, ah, "Sis, Sis Ann, ayan punta ka dito sa bahay, meron akong ibibigay sa'yo na cake."
Eh ikaw, kakagaling mo lang sa birthday party the other night. So parang hindi ka na-entice na lalabas pa ako para sa cake, 'di ba? Then came another call. May friend ka, 'di ba? Nanalo sa Wowowin. So excited siya, tinawagan ka. Sis, so yes. Sis Ann, o ano? Punta ka dito sa bahay. Bakit? Nanalo ko sa Wowowin. Napakabait ni Kuya Will. So binigyan niya ako ng 1,000,000 pesos. Gusto ko i-share ang 10% sa'yo. So I'm giving you 100,000 pesos. Ikaw na talagang, 100,000 balato lang, 'di ba? Over cake, anong pipiliin mong puntahan? Realistically or practicality wise, dun ka sa 100,000 given the same situation na lalabas ka na lang, 'di ba? Dun ka na sa may balatong 100,000. Anyways, yung cake kakakain mo lang naman kagabi, 'di ba? Hindi ko shini-share 'to para sabihin na mukha tayong pera, but reality, yung value ng nakataya. So, to end my sharing, sa akin what work is iba ang kilos 'pag alam mo kung ano ang nakataya. So, tonight, reflect on that na ano ba yung nakataya sa atin kay Vibrant, 'di ba? Ano yung nakataya, bakit dapat iba yung kilos ko compared before na hindi ko ma-achieve yung dreams ko? Ano dapat yung kilos ko given na alam ko ma-achieve ko yung dreams ko, 'di ba? So for me, in Vibrant, we are not just sharing coffee. So we are sharing hope. Kaya masarap siyang i-share knowing we are agents of hope. Sa mga taong kakausapin natin, alam mong 'pag nag-join 'to, mababago rin ang buhay niya. Kasi ang dami dito, nag-e-earn na ng 6 digits, nag-e-earn ng millions, 'di ba? Na hindi mo siya makukuha basta-basta lang sa labas, sa puhunang 3,750 leaders, we will pave the way for our country to really thrive in these trying times through vibrant wellness. And talagang sabi ko nga, I'm really so blessed na maging part ng community, lalo na sa panahon ngayon na hindi ko kailangang magdivisorya. 'Di ba? Kung yun lang yung ginagawa ko, 'di ba? So ito, open your mind, open your hearts that we are doing something big, not just for our country, but for the whole world kasi we are global eh. Lahat ng tao sa buong mundo apektado. And ikaw, alam mo, si Vibrant can really change our lives. So, yun, don't be an income hoarder. Share the opportunity, share hope sa bawat taong makakausap natin. They will not join immediately, yes, but at least nakapagtanim ka na dyan. And as leaders, we will be the frontliners in making sure the vision and mission of the company matutupad talaga. And we are blessed tonight. Ayan. So, that's the end of my sharing. Thank you so much. So, tonight, sabi ko nga, sobra sis, thank you for saying yes. And alam ko na kahit every Friday, every Saturday, nakakasama ka namin, still, you will have this sharing, itong wisdom na ibibigay mo sa amin, posibleng ngayon lang makakastrike sa puso namin. So, tonight, leaders, allow our LCEO na i-share kung ano yung mga tips na pwede nating gawin to really thrive and to really make the most out of our vibrant wellness business. At kung ano yung nangyari sa kanya dun sa mga experiences niya sa journey niya sa entrepreneurship, ayan, ay i-share niya sa atin. So, ito ay actual screenshots ko. Kasi every time na may kinakausap ako, I always make it a point na pinapakilala ko sinong may-ari, sinong CEO. So, eto talaga yon. So, yan yung profile pic niya. Unang nakita ko yan noon sa ibang company pa kami. Sabi ko, gusto ko rin makapunta ng Paris. And alam ko, talagang malakas ang aking faith na kay Vibrant ma-achieve ko yan. Ito rin yung business ni Sis Elsie, yung sa Bright Sky. So yan, naka-screenshot din sa akin yan. And then ito yung pre-launching activities ni Vibrant.
And yan, sinama ko si Gladys Reyes kasi to add credibility. And nakikita natin very hands-on ang ating LCEO. Ito ay ang business plan presentation sa North Caloocan, kay BCO North Caloocan, kay Ma'am Annalisa. And talagang nakikita natin na siya mismo talagang very hands-on sa business. So, tonight, eto naman yung sa kabanatuan. Ayan. So, tonight, let's uh, focus, let's drop everything kasi she made time for us and i-absorb natin lahat ng pwede nating ma-absorb tonight. Kasi this is for us. And pag in-apply natin, after natin matutunan lahat, it will really change our life. So, sis, mga bro and sis, let's all welcome our dear LCEO, ang tao behind Vibrant Wellness na nagbabago talaga araw-araw sa buhay ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas but sa buong mundo. Let's all welcome sis Elsie Blanco. Yay! Thank you, sis. Thank you for that. Ay, nakamute ka sis, sorry. Ayun. Ayun. Thank you, sis. Natouch ako dun sa mga photos kasi first time ko yan nakita. Ay, stalker mo talaga ako sis ever since. Ayun. Thank you. Tama ako si Xiao. Actually, dun sa sharing ni Xiao, sinabi niya yung journey namin as friends na kung paano kami naging ayan, paano kami nag-meet. Actually, ano siya, dati siyang kasamahan ko dun sa dati kong company. And then, palagi kasi akong, wait lang po ha, pinaprepare ko lang po yung presentation ko. Go lang please. Thank you. Yan. So, palagi ko po kasing sinasabi before, di ba, pag may mga presentation ako yung leader na palagi alam niyo yung kahit mga cross lines or kahit sino po na member ng company na mag-approach sa akin, pag pumupunta akong company, parang celebrity si LCEO dyan, char. Huwag po kayo masyadong yun. Pag pumupunta po akong company, syempre po, as top 1 ng company, although bago talaga ako sa mundo ng MLM, in-embrace ko po talaga siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko talaga siya alam before. Yung mga terms nga po na new blood, upline, coach, mentor, yan halos wala po talaga akong kaalam dyan. But sabi nga, di ba, sabi ng mga entrepreneurs, basta passionate ka sa isang bagay, passionate ako sa entrepreneurship eh. So, nung pumasok po ako sa MLM, madali siya for me. And then, in-embrace ko po talaga. And along the way, matututunan mo na yan lahat. Basta baon mo yung entrepreneurship spirit mo, entrepreneurial spirit mo. So, every time po pupunta ako dyan sa office, palaging may mga bagong tao na makikilala ka. So, ako naman, napaka-friendly ko by nature, tumahiyain ako. Everyone is welcome po talaga na makausap, ma-mentor. So, isa si Xiao dun sa mga nakaka-message ko sa Facebook, pero wala kaming opportunity na mag-meet together or makasama ko siya. So, very thankful po ako na dito pala kami magkakasama kasi nakikita ko din po yung passion niya sa pagnenegosyo and also alam niyo po yung feeling na pag may nakilala kang tao, parang feeling mo ang tagal mo na siyang friends. Ang tagal niyo ng friends or ang tagal niyo na magkakilala, kahit hindi naman kayo sobrang matagal magkakilala. So, naramdaman ko yun kay Xiao. Pag nag-uusap kami, parang kasi wavelength ko siya, parang mirroring yung nangyayari. Parang, pareho kami, parang ganon. So, ayun, I'm so thankful talaga na pinagtagpo tayo dito. Yes, yan. sis. So, Thank hindi you ko lang po ma-open yung aking design. Wait lang po. Mawawala yung slides ko. Habang ino-open ko po yung aking design sa Canva, mag-share muna ako. Segue muna ako. Alam niyo po ba yung Canva? Kaya yung mga business slides natin, kung mapapansin niyo lahat nasa Canva. Ang Canva po ginagamit
ko na or ginagamit ko before pa mag-Vibrant. Actually, sa lahat ng business ko, simula... Wait lang. Lang po ha. Nagpapahelp lang ako sa kasama ko dito. Ayan. Okay na. Ayun. So, ituloy ko po yung story ng Canva. Si Canva po ginagamit ko na sa business since 2017. So, medyo matagal Canva na yung ginagamit ko. So, mag-share lang ako ng konti sa Canva. Alam niyo po ba ang Canva? Kaya sobrang fan ako ng Canva. Alam niyo po ba ang founder ng Canva ay Filipino? Filipino po ang founder ng Canva. She's half Filipino, half Australian. Her name is Melanie Perkins and she founded Canva in 2012. 2012 pa. And undergraduate pa siya noon. She loves designing. So yung mga Photoshop, mga graphics design, gustong-gusto niya yan, si Melanie. At alam niyo ba, si Melanie na half Filipino, half Australian, na mahilig sa design, passion niya ang design, she's now the youngest billionaire in Australia. Ayan. Kaya super fan po ako ng Canva. Isang example po yan ng startup na sobrang tumaas ang valuation ngayong pandemic. So yun. So naisip ko lang din i-share kasi sobrang nakaka-inspire din po. Panoodin niyo si Melanie Perkins, i-search niyo siya. Matutuwa kayo the way she talks, napaka-authentic niya magsalita. And walang ka-ere-ere talaga. And she's the youngest billionaire in Australia. At saka, pag tinignan niyo po yung history ng company niya, which is now, yung value ng company niya, talagang billion na. She started sa living room lang ng bahay nila. Isipin niyo yun. So, that's a story of success po. Kaya sinasabi ko nga, passion, perseverance, di ba? Now po, we're doing leaders training. Actually, if you remember before the leaders training na ginagawa natin, if you have attended the leaders training before, I always present the same slide na 1 to 10, yung tips natin 1 to 10, which I think you can review anytime. The slides po doon sa atin or mga video po natin. So, narito na po tayo sa part ng company. As you can notice, I have started sharing more sa company. I mean, sa audience ko. Before, medyo, alam niyo na, medyo, hindi naman po sa hindi ako masyadong nag-open up. But it's just, syempre pag bagong CEO ka, you don't want naman po na magulat yung mga tao, masyado kang open sa life more or anything. So, kumbaga, I just try to present the business in a way na may inspired sila, may inspired yung mga audience. But habang tumatagal, di ba, pa ilang months na natin, 9 months na si Vibrant, minus the lockdown, 7 months si Vibrant. Habang tumatagal, iniisip ko kasi yung journey ng entrepreneurship ko, habang tumatagal ka, mawawala yung spark. Parang relasyon yan, di ba? Parang relasyon, pag sobra nyo ng tagal, nawawala na daw ang excitement. Pero kami ni Chairman, makulit pa din. Kasi di ba, sa business, mas mararamdaman pagkawala ng spark kaysa relasyon. Kasi yung business kasi, pag hindi mo talaga yan passion or hindi mo talaga forte or something new, most likely, mag-explore ka. And then, pagdating dito, ilang buwan, pag wala kang resulta, yan yung wala ka na, papagod ka na, titigil ka na talaga. So, I know for a fact because I am not just a CEO. Ako po ay isang entrepreneur. Isa din po ako, MLM professional since I've done MLM before. Na alam ko po yan. Alam ko yung mga pakiramdam na ganyan. Yung feeling mo, hindi para sa'yo yung isang bagay. Pero sabi ko, hindi ako papayag na yung mga leaders ko, hindi makukuha yung ko. Hindi makukuha yung pagkahalimaw ka negosyo. Halimaw. Seryoso po, pagdating sa business talagang yung work ethics ko po, sobrang insane. Usapin mo ako madaling araw, kahit pipikit na ako, pag may nakita ako nag-message, kailangan ng tulog, babangon ako, gigising ako.
Pagdating po kasi sa business, yung work ethics ko, katulad lang din ng pagtatrabaho ko. Talagang minamahal ko po siya ng sobra. Pero, I created a different business approach wherein mas gusto ko pong matuto yung mga leaders. Gusto ko silang matuto based on what I understand po tungkol sa negosyo. Kasi ayaw ko na pong magpagaya tayo sa ibang MLM na palaging sinasabi magaan, madali, nakakayaman, mabilis. So, kailangan ko pong bigyan siya ng approach na realidad. Realidad. So, lahat po ng tinuturo ko sa training is based on what I understand, based on experience. So, sabi nga nila, how do you know kung yung mentor mo is credible? Diba? If you have attended different business plan presentations before ng other companies, you would feel na iba yung binibigay na puso ng taong pag nagkwento. It is because nagawa niya yung bagay na yun. Ang hirap makinig sa mga taong binayaran lang ng kumpanya para mag-train pero wala silang result. Kasi walang substance, di ba? Walang masyadong substance. Pero the way they deliver the presentation is, yung bang tipong itinuturo nila yung success pero wala sila dun sa success na yun. So that's what makes speaker powerful talaga. Kaya palagi po if you engage sa mentoring or attend kayo ng mga mentoring ng mga motivators or speakers, ang mahal po nila, 'di ba? Palagi ang mahal nila. And every time I would engage doon sa mga business na kailangan ng mentoring kasi I also do other things po sa buhay eh. So, pinapa-attend kami ng mga leadership training or mentoring na may speaker. Yung mga credible talaga. And palagi mahal yan. So, I said, mag-hire ba ako ng speaker para sa Vibrant? Katulad ng mga nakikita ko. Sabi ko, parang kailangan ako na lang yung speaker. Ikikwento ko na lang yung experience ko since I'm an entrepreneur po talaga. So as you notice, since Friday, nag-iba na po tayo ng presentation. Kumbaga, mas naging open si LCEO. Mas madami ako na-share ng mga information, mas nagkikwento na ako. Kumbaga, sabi ko nga, hindi ko i-hire yung iba na speaker para mag-share ng knowledge na in general. Kumbaga, kailangan mag-training ako in a way na maiintindihan ng mga tao dito sa Vibrant na itong business na ito ay nagawa ko na before. Kumbaga, may Vibrant dahil galing siya dun sa experience ko before. So, kaya po mas naging powerful yung ating mga slides at talagang pinaghihirapan ko po yan dahil wala po akong makita ng mga informasyon na tutulong sa aking naiisip. Kailangan ko talagang gawin at balik-balikan ang mga alaala ng nakaraan. So, nung ginawa ko po tong slides na to, promise, sobrang na-amaze din po ako. Sabi ko, kung sino man tong LCEO na to, grabe ka, napakabaliw mong babae ka. Kasi, pag binabalikan ko po, hindi talaga biro ang entrepreneurship. It's a journey po na hindi madaling gawin. So, lahat po ba naka-attend na nung ating Complan dito? I'm sure lahat nakapag-Complan na, di ba? Yes, So, itong mabilis ko na lang papadaanan. Kasi may kadugtong ito. Ayan. May kadugtong ito. So, sa mga first time pong mag-a-attend, i-replay nyo po yung Complan. Medyo mahaba po kasi ito. Pag binasa ko, pag kinuwento ko ito mga 1 oras tayo, doon tayo sa leaders training. So, papadaanan ko lang po ito na mabilis. Ayan, I'm the CEO and founder ng Vibrant. Lang po. Yan, para ma-recall nyo ang nangyari, paano ito magdire-diretso, para magkaroon kayo ng retention, panoodin natin ang nangyari. 'Di ba? Umuwi po akong Pilipinas dahil ako ay isang inang naghahanap ng oras sa aking mga anak. Time is life. Para balik-balikan ko at gumawa ako ng 10 years. So sabi ni Steve Jobs, passion, perseverance. Nag-umpisa ako sa passion, sa mga bagay na nahihirapan ako. And then, hanggang sa nakarating po tayo sa entrepreneurship journey ko. Yan po.
So, mabagal yung processing ng ating slides. Kasi po, may kadugtong po ito na more catered na sa mga nakapasok na sa business. So, kumbaga, yung part po na ito is sa mga gustong, yung sa mga na-curious sa Vibrant at gustong malaman kung ano ba si Vibrant. Pero, since kayo po lahat ay Vibrant members na, doon na tayo sa next part ng ating slides. Medyo mabagal lang po ang aking internet. Hello. Wait lang po. Wait lang po ha. Give me a moment po. Go lang po, sis. Okay, balikan ko po ulit. Sorry po. Ayan. So, ayan. So, kaya po tayo nagka-business is because I wanted talaga po to create time. So, yun po yung reason ba tayo nagkaroon ng Vibrant Wellness. Ayan. So, dito po tayo mag-uumpisa. Dahil po tayo may negosyo na, di ba? Mayroon na tayong business na 15 years in the making, to be honest. Hindi po madali ang binuno natin to be able to arrive in this company na talagang crafted po doon sa experience. Sabi ko nga, kung kinailangan talaga na bunuin ko yung 15 years na yon para makagawa ng ganito, isang honor po yan para sa akin. At ituro sa iba kung paano nila gagawing, yung iba nga 5 months lang, or maybe 1 year, 2 years, 3 years, or 5 years. Pero definitely, hindi po kayo aabutin ng 15 years para ma-unlock nyo ang mystery dito. Ayan. So, ang gusto po nating mangyari ay ma-unlock nyo po ang mystery ng success through entrepreneurship. Sabi ko nga po, disclaimer, hindi po porket hindi tayo successful sa business ay failure na tayo, di ba, sa life. Kasi iba-iba po ang passion natin sa buhay. So, I know po, most of the people here, yung mga nandito ngayon are accomplished and successful men and women. I know napakadami nyo pong success na sa life, but perhaps po if you're someone na naghahanap ng success sa mundo ng negosyo, business, or entrepreneurship, makakatulong po sa inyo itong ating mga training and lessons kasi it's more catered po on entrepreneurship. So, yun, ang gusto po natin ay ma-unlock nyo ang mystery at maging master kayo ng sarili nyong destiny. So, iba po kasi ang binibigay talaga na, ibang binibigay na comfort ng business in a way na ikaw yung nagko-control ng life mo. Pero, hindi po madaling mag-business. Mahirap po talaga. So, katulad na lang nito, sabi ko, itong tatlong ito lang, paulit-ulit ko lang siyang ginagamit sa lahat ng business ko. From my first business hanggang sa mga sumunod kong business, dun sa 10 kong branches, ng cafe ko, dun sa travel and tours business, sa Vibrant Wellness, at dun sa dati kong MLM company. It's just the same po. And i-recap lang po natin bakit ang ating business, yung Vibrant Wellness business is a journey of entrepreneurship. Bakit? So ako po mismo, I've done several research po paano ko ipapaliwanag na ang entrepreneurship at MLM ay isa. I'm looking for someone to validate that. Yung someone like very strong entrepreneur
or someone na talagang pag inilagay mo na ang entrepreneurship at MLM ay isa is napaka-credible. So I'm looking for that person. Kaya lang, wala po ako masyadong makita na ganun po. So I have to validate my point by myself. At na-validate naman po yan ng journey ko kasi sabi ko nga po, kung babalikan natin, iisa po talaga siya. And the reason why I find success po sa world ng MLM na aksidente kong napuntahan by chance lang and intentional is because I am an entrepreneur. So kung iisipin niyo po, why most MLM professionals, they don't believe na dapat kang mag-engage sa ibang business pag mag-MLM ka. As you can see, most top earners po ng mga MLM companies, they don't do other business. 100% MLM lang po yung ginagawa nila. They focus. And they would usually advise their groups na wag mag-engage sa ibang business. Minsan nga kahit pag-aaral, pinatitigil ng mga yan. Sa totoo po, ang dami ko nang na-attendan na presentation, palagi nilang sasabihin na kung ano man yung ginagawa mo, kailangan mo siyang itigil at ito lang yung gawin mo. There are so many presentations po na yun yung approach. And I don't like that. Hindi po kasi ako pabor doon. Kasi nga po, ako po ay entrepreneur. Paano ko iiwanan ang Purple Beetle? Sabi ko nga, pag pinapili nyo ako, mabibigo kayong lahat. Hindi ko pipiliin ang Vibrant para ipagpalit yung Purple Beetle. Kahit pa sabihin na, kasi po when I was doing multi-level marketing, dumating talaga sa point na kumikita po ako ng 1 million isang buwan sa multi-level marketing, dun, as distributor and as BCO. Mas malaki na yung kita ko sa kanya. At kung tamad kang tao, sasabihin mo na lang, ayaw ko na mag-coffee shop, ang hirap pong gawin, tapos magkano ang aking, magsisales nga ako ng 1 million, pero ang net income mo doon, hindi naman 1 million, sales po yun. Ang net income is pag pinawas mo na yung renta, yung operating expenses, cost of goods, manpower, lahat-lahat babawasin mo dyan. So kung magkano lang yung matira, let's say matirahan ka lang ng 100,000, 200,000, 300,000, para ka namang lantang gulay sa pagod, di ba? Eh doon sa MLM, passive income, wala na po akong ginagawa. 1 million plus. So kung wala kang passion doon sa Purple Beetle or doon sa ginagawa ko, nilayasan ko na po yan, promise. Hindi po kasi siya madali. Tapos nilampasan ng MLM yung income, di ba? Pero ako, I believe kasi na pag entrepreneur ka, hindi talaga yung money yung motivation mo. Pag entrepreneur ka, ang nag-fuel sa'yo yung passion mo. So I'm so lucky or I'm so grateful po how the Lord crafted my journey. Kung paano dinisign ni God yung journey ko. Kasi inilatag niya ng maayos eh. Nilatag niya ng maganda na nung napunta po ako sa MLM, hindi ko ginamit na disadvantage yung pagod ko. Kasi di ba iisipin mo, ba't ko ba ito ginagawa? Mas madali naman tong isa. Ang naisip ko, nung pumunta ko sa MLM, magiging madali na to sa akin kasi mas mahirap itong ginagawa ko sa kabila eh. So pag nag-shoot ako dito sa MLM, maning-maning na to sa akin. Kasi ito nga kahit anong gawin ko, mahal na mahal ko yung coffee shop ko, pinapadami ko nga eh. So, I'm so blessed na ganun siya dinesign. Sabi ko, never ko maiintindihan yung mga taong magpapaliwanag sa akin na kung gusto ko daw ng success MLM is kailangan yun lang daw yung ginagawa mo. Para daw, pag pinresent mo siya sa tao, alam nila na doon kayo mayaman. Kasi baka daw isipin ng tao, bakit ka gumagawa pa ng ibang business kung yung mayaman ka sa MLM, di ba? Eh para sa akin, bakit kailangan ba nating patunayan na mayaman ako? Eh kung sadya na ako mayaman bago pa ako mag-MLM, anong gagawin ko, di ba? So yun, so I have to validate my perspective by myself. So bakit po entrepreneurship journey? Kasi you will learn the business based from my perspective as an entrepreneur. Sabi ko nga po, basta may entrepreneur mindset ka, lahat easy-peasy yan. Kahit saan ka isakay, saan ka i-shoot, saan ka itapon, saan ka mandalhin. Pag entrepreneur mindset, wala yung laban sa'yo. Ikaw ang mananalo dyan. So, number 2, i-recap ulit natin. Ito napakamahalaga, lalo na sa mga taong natutulala, nanghihina, bumabagal, nagmamahal ng iba dahil si LCEO ay unconditional love. Sa Vibrant po, kahit po sinabi natin na walang exclusivity or walang commitment,
Pag hinawakan niyo po yung Vibrant Wellness business niyo, sarili niyo po yan. So isipin niyo, nagtayo kayo ng sarili niyong coffee shop, nagtayo kayo ng sarili niyong salon. Yun pong isipin niyo. Kasi po yung result niya, pareho din. Sabi ko nga, nagtayo ako ng coffee shop na 5 to 7 million, lampas pa po ang kayang kitain ng networking dyan. Pero, pareho lang pong mindset ang ginamit ko. So, palagi kong pasasalamatin yung mindset na natutunan ko doon sa entrepreneurship journey ko talaga. Number 3, ayan, napakahalaga po niyan. Kasi kung wala po niyan, kung wala po kayong entrepreneur mindset, hindi naman po natin sinabing hindi kayo para sa Vibrant. It's just that you will get result. You will get result. Definitely sa products pa lang. Kung nagka-collarbone ka niya, lumiit yung bewang mo. 'Di ba? Nadagdagan yung confidence mo. Naging GGSS na tayong lahat. Napaka-helpful po no, Vibrant sa buhay natin kasi it gives us confidence. It gives us healthy products, world-class products. Sa products pa lang po maganda. But what we are talking about here is maximize. At saka po yung exponential result. Hindi nyo po yun ma-maximize, hindi nyo din makukuha yung exponential result kung wala po kayo entrepreneurial mindset. Number 4, ayan ang pinaka-regalo ko sa inyong lahat. Tuturuan ko po kayo para maging CEO kayo ng sarili nyong business. Kung gusto nyo magtayo ng coffee shop, pwede ko din po kayong turuan. Kung ano mang business, pwede ko din po kayong turuan. Gusto nyo magtayo ng sarili nyong networking company, pwede ko din po kayong turuan. Doon po sa number 4, this could be your ticket po para makapagtayo kayo ng sarili nyong startup. Katulad maybe ni Melanie Perkins, the youngest billionaire. Diba? Doon po sa number 4, ito po yung bagay na hindi nyo maririnig sa kahit na sinong MLM CEO. Maghanap kayo ng CEO na katulad ko. Wala, hindi nyo pa yun maririnig. Kasi po, sabi ko nga, hindi po kasi ito MLM, ito ay entrepreneurship. Pag entrepreneurship ka, si Steve Jobs nga tinanggal na ng board niya doon sa kumpanyang tinayo niya, 'di ba? Kung titingnan niyo yung buhay ni Steve Jobs, na-fire siya, 'di ba? Nagbalik lang siya. Pag entrepreneurship ka, hindi ka nakadepende sa kahit na sino. Pag entrepreneur ka, hindi ka nakadepende sa kahit na sino. So, ang business po kasi natin, pag pinakinggan po natin yung dulo, ito po talaga ang purpose niya. Mag-create po ng empowered entrepreneurs. Yan po talaga. Pero kung magsistay ka sa Vibrant, katulad ng napakadaming CEO dito, madaming CEO sa Vibrant, CEO sila, pero nandito sila. May sarili din silang mga kumpanya, pero nandito sila. So, pwede mong gawin sabay. Pwede mong gawin, iwan ka, may mag-create ka ng bago. Wala pong problema. So, sa number 4, lahat po ng mga pinagdadadaldal ko dito, pwede nyo pong magamit. So, sabi ko nga, sa coffee shop ko po, walang duda. Kaya maning-maning sa akin ng MLM kasi naranasan ko lahat ng pagod, ng puyat, ng luha. Lahat po yan naranasan ko. So, kumbaga sa akin, katulad po ng ulit kong sinasabi, ito po ang pinakamahalaga sa atin. Ito po yung magde-determine kung magiging successful ka or hindi. Kasi sa akin po, kung babalikan nyo nagtrabaho ako sa ibang bansa, hindi ko na kaya dahil hindi ako pumayag na time is money, gusto ko time is life. Umuwi ako, nag-start ako sa napakaliit na fashion business. Just like the founder of Canva, sa bahay lang siya, sa living room lang siya nagtayo ng office ng Canva, di ba? Sa living room lang. Ginamit niya yung passion niya sa design para makapagtayo siya ng sarili niyang business. Same sa akin, ginamit ko po arts and crafts. Hanggang sa nakapagtayo ako ng coffee shop. Hanggang sa nalaman ko, pag pala nagnenegosyo ka, hindi porket gusto mo lang at nag-umpisa ka na, tapos na. Kasi nung tumayo na yung coffee shop ko, ayun na. Para ka nagtatayo ng business everyday. Pag nagtayo ka ng business, just think na everyday magtatayo ka ng business. Hindi po pwedeng mawala yung fire na yon. Yung apoy na yon, hindi mo pwedeng alisin. So kung manghihina ka sa business, hindi po pwede yon. Hindi mo dapat tanggapin yon. Kasi
hindi ka magiging successful. Kung maging successful ka, kailangan mo ibalik yung passion na yon. Kailangan mong ibalik yung apoy mo sa negosyo. So yan, bakit po tayo may vibrant business? Bakit sobrang unique po ng approach ni Vibrant? As in, sobrang unique ng approach natin. Kasi po, di ba, ako po talaga yung entrepreneur. Nung nag-engage ako doon sa MLM, ginamit ko yung entrepreneurial spirit and mindset ko. Kumita ako ng malaki at doon ko napatunayan na ang multi-level marketing na dati ayaw na ayaw ko, totoo po siya, totoong sistema siya. Kaya lang, hindi nyo po siya magagawang successful kung wala ka nung entrepreneurial spirit and mindset. So nauna mo na yung journey ko, yung spirit and mindset ko, saka ko nilagyan po ng concept ng leverage ng MLM. Kasi, di ba, ba't ako umuwi? Kasi nawala sa akin yung time, isang dagatang time. Bakit ako umuwi? Gusto ko mag-create ng time. Yung time na gusto ko. So, anong na-realize ko sa MLM? Ang MLM, kaya niyang padamihin ang time. Kung meron kang 1,000 members, meron kang 1,000 times 24 na oras. Ganon yung kaya niyang gawin. So, kaya niya mag-create ng madaming income. Kung ang hinahanap natin ay income, nilagyan natin ng heart and soul. Basahin niyo yun. To create empowered entrepreneurs. Yan po yung negosyo natin. So, sinabi ko nga, yung business natin, pwede kang magnegosyo na retailing lang. Na-explain ko na yan so many times. Bakit hindi tayo magsistick sa retailing? Hindi porket tinuturuan ko kayo mag-recruit, recruitment company tayo. Hindi po. Hindi po tayo magre-recruit. Magke-create tayo ng entrepreneur, di ba? Hindi to recruitment business. This is a product-based business. Ibig sabihin, kaya ko po kayo tinuturuan na i-maximize yung 5 ways to earn kasi that will be the only way for you na hindi tumigil sa business. Always remember the first rule. The first rule is to stay in business. Pag isang way to earn lang, pag wala kang products, wala kang benta. Diba? Paano mangyayari ka magsistay in business sa number 1 setback pa lang, tapos ka na? Eh kung hindi na-approve ang product sa Dubai, buti na-approve, okay na yung mga labels. Imagine niyo kung sila Hans, sila Gigi doon, walang produkto. Kung number 1 lang ginagawa nila, wala silang negosyo. Pero dahil they are trained to do the 5 ways of earning dito sa Vibrant, the first 6 months na walang produkto sa Dubai, nagawa nila yung business. That's why we are not a recruitment company. We are a product-based company. Kaya ko po kayo tinuturuan i-embrace lahat is this business has proven system na magwo-work, kaya kayong bigyan ng malaking income. Kaya i-compress yung time. Yung kaya mong kitain ng 5 years, kaya niyong i-compress in 1 year. Sabi ko nga, doon sa company na pinagsamahan namin ni Xiao, I earned 15 million in 2 years. Less than 2 years. I've sold more than 60 million products as BCO. Hindi po ako full-time. Wala akong experience sa MLM. At anong tawag nila sa akin? Downline na ng napakaraming upline. Super dami ko pong upline. Hindi ko mabilang kung ilan ang inakyatan ng upline. Hindi ko alam kung ilan kumikita sa akin sa taas. Maybe 20 tao, pero ilalim na po ako ng sistema. At walang makabit sa akin. Kahit po paulit-ulitin natin, kahit mag-away ang entrepreneur at MLM professional na hindi daw sila magkapareho, sa akin, iisa sila. And that's the point that I am proving in my business. MLM and entrepreneurship, they are the same. Kasi hindi sila mag-work kung wala kang entrepreneurial spirit. So ngayon po, since kayo lahat ay members na, di ba? Lahat kayo nasa Vibrant na, you could be someone po na nag-member na noon, bumabalik, or someone na consistent pero wala pa masyadong result, or someone like Xiao and other leaders, Miss Mia, yung mga yan, kumbaga malalaki na yung resulta nila. Bakit iba-iba ang resulta, di ba? Doon ka magtataka. Bakit iba-iba ang resulta? Saan nagkakatalo? Actually po, yung result dito sa Vibrant, uunahan ko na kayo, wag po kayong ma-pressure.
Kasi po, sa Vibrant, di ba, ang pagmamahal na walang kondisyon, lagi niyo yung tatandaan. Wala po ditong mag-aalis sa inyo sa negosyo. Kaya the first rule ng business, palagi niyo pong ma-achieve yun. Pero hindi lang po yan isang rule. Dito po, umalis man kayo, bumalik, lagi kayong nasa Vibrant. Lagi ko kayong yayakapin pagbalik niyo. I-embrace ko kayo palagi. Kaya lang, ang tanong, ano bang plano mo po sa life? Ano gusto niyo mangyari? Gusto niyo maging billionaire na si CEO, tapos babalik kayo sa akin after ilang years? 1 year, 2 years, 3 years? Baka mas mayaman ako kay Melanie Perkins niyan. Tapos sasabihin niyo, wala kayong resulta sa Vibrant. Hindi pa ako papayag nun. Kailangan sabay tayo, di ba? Wala po itong kondisyon. Pero, bakit walang kondisyon? Entrepreneur ako eh. Ang success ko at success mo, magkaiba. Kasi pwedeng successful ako, ikaw hindi. That's it. Kailangan nyo pong tanggapin yun. Kailangan tanggapin nyo yun. Pero, kung successful ka dito sa Vibrant, ginawa mo ba akong successful? Hindi. Kasi sadya na po akong magiging successful. Binalikan ko lang yung una, di ba? Binalikan ko lang yung una. Kung umalis ka man, magiging successful ako. Pangalawa, kung nagstay ka, naging successful ka, sinong naging successful? Ako ba? Hindi ako. Kasi balikan mo yung kabila, sadya akong nakadesign maging successful. Kasi nasa mindset ko yon. Sinong naging successful pag naging successful ka? Sino? Ikaw yun. Ikaw. Ikaw na nakikinig ngayon. Kaya pag ginalingan mo, hindi mo ako pinapayaman. Pag ginalingan mo, payayamanin mo yung sarili mo. Tandaan niyo po yan. Pinaliwanag ko na po madaming beses bakit tayo may product distribution system, bakit tayo may pillar system. Kasi pag tinanggal yung isa, buhay ang kumpanya. Pag tinanggal yung isa, buhay yung kumpanya. Pag isa yan, mas mayaman ang kumpanya sa totoo lang. Mas mayaman po ang kumpanya. Pero pag dalawa po yan, sinong pinayayaman ng kumpanya? Kayo po yon. Kaya po tayo may ganitong sistema. Gusto ko lang pong gawing malinaw na lahat ng leadership training, ginagawa po ito para sa inyo, hindi po para sa akin. Kasi kahit hindi po ako magsalita dito, kaya ko pong ihataw ang kahit anong negosyo, kahit tindahin niyo akong posporo. Kasi po, entrepreneur po tayo. Pag entrepreneur, hindi niyo po yan kayang patumbahin. Hindi niyo po siya kayang i-pull down. Kasi pag entrepreneur, na-built na niya yung mindset niya, mapapagod lang po. Mapapagod ang kahit na sinong challenge dan. Kasi I shared po kahapon, kung mapapansin nyo, napakadami kong daldal sa Facebook, di ba? Ilan yung maidaldal kong post? Nung nagtayo po ako ng business, ang dami-dami ko. Kahit isa-isahin ko yan. Kaya ko magbigay ng 100 negative review sa business ko. Napakadami po niyan. Merong yun na yung mga gagawa ng account, magagawa ng mga fake account, magpapanggap na tao para lang tirahin yung business mo dahil may business din sila. Mga trolls, madami po niyan. Madaming magke-create sila ng scenario. Pangit yung service, walang lasa yung pagkain, pero itanong mo kung anong oras sila nag-dine, anong oras po kayo nag-dine, saan po kayo umupo kasi may CCTV po kami. Hindi na nila mabigay kasi hindi totoo. Madami din pong beses na doon sa cafe, which is legit. Nabagalan sa service, natagalan umupo kasi sobrang daming customer. Aapihin ka nila, hindi ka magsusurvive sa negosyo mo. Wala kang future. Naranasan ko po yan so many times. Madaming tao magsasabi, wala akong magiging success sa negosyo. Madaming nagsasabi, ikaw Elsie, hindi mo kakayanin ang food business. Nagtayo ka pa ng sarili mong concept. Tumabi ka pa kay Starbucks, tumapat ka pa kay Coffee Bean. Yung second branch ko, tumapat ka pa kay Starbucks. Lahat halos po ng branch ko, palagi na dyan sa Starbucks. Palagi nilang sinasabi, anong problema mo? Palagi ka na lang tumatabi doon sa mas mag-stand out sa'yo. Palagi silang ganon. Entrepreneur,
spiritual power. Kasi po, palagi kong iniisip, hindi naman ako nagmamadaling kumita, hindi ako nagmamadaling yumaman. Alam nyo ba, ang Purple Beetle, nakadesign po yan 15 years. 5 years pa lang po kami, so may 10 years pa ako. Nakadesign pa po yan sa 15 years na project. Napakadami ko pa pong project para sa Purple Beetle. Ganun po kasi yung mindset ko. So, this business po is to create empowered entrepreneurs na magmamana po ng mindset na meron ako. Kasi it's a proven system na gagana. Sundan nyo lang po ako. Sundin nyo lang ako. Maniwala lang po kayo sa pinagsasasabi ko. Sinong mga naniwala? Si Anli pa. Si Andeng. Si Xiao. Si Iyamiya. Si Ma'am Jen. Yung mga top performers po, naniniwala sila. Hataw lang sila ng hataw. Naka-build ka po kasi sa kanila yung success. So, kung gusto po natin na magkaroon po ng result sa business, kahit pa sabihin ni LCO na ang business na ito ay pagmamahal na walang kondisyon, kailangan niyo pong humataw. So, balikan po natin yung naging, ayan, nandito na tayo sa continuation. Balikan po natin yung naging journey ko ng buhay ko. Nag-umpisa ako dito. Ito po ang naging biggest motivation ko. Kasi alam na alam ko na pag pumasok ako sa negosyo, mag-give up ako. Nung umuwi ako nung sa Pilipinas, nung galing Singapore, alam ko na po yun, tinanggap ko na sa sarili ko. Kung hindi ko susundin si Steve Jobs, parang itinapon ko yung pera ko. Yung inipon ko, itinapon ko siya. Kaya sabi ko nga, nagsimula po ako doon sa passion business. Yung tipong kahit malugi ako, mag-e-enjoy ako. Kaya alam niyo po, pag nakakarinig ako ng mga rant dito na sayang yung 40,000, sayang yung puhunan, sayang 3,750, natatawa na lang ako. Kasi ang business po, 9 out of 10, 9 na business malulugi. Isa, hindi malulugi. So kung ang puhunan mo 3,750, 40,000, 400,000, at yan ay napa-ROI mo na, meaning na-dispose mo na lahat ng products, wala na po tayong pag-uusapan. Huwag nyo na akong i-run forever. Good business na po. Tapos na tayo. Good business na yon. Hindi nyo po pwedeng sisihin palagi ang company kung wala pong result sa inyo. Kasi sisihin nyo po ako kung ako'y tamad. Sisihin nyo ako kung hindi ako naglalabas ng produkto. Sisihin nyo ako kung hindi ko kayo nire-replyan, kung wala ang admin nag-aasikaso sa inyo. Sisihin nyo kami kung hindi ako nag-franchise ng JNT. Sisihin nyo ako kung wala akong free shipping. Sisihin nyo ako kung hindi ako nagde-deliver kahit baha. Sisihin nyo ako kung wala akong ginagawa. Kaya palagi po, pag may mga walang resulta dito, natatawa talaga ako. Sabi ko nga, kahit hamunin ko to ng pustahan, bigyan kita 7 million, magtayo ka ng coffee shop, ito, sa'yo na yan. Kung nasaan ka mang lugar, magtayo ka ng coffee shop, sige. Yun ang naisip ko eh. Pag hindi mo yan napa-ROI ng isang taon, babayadan mo ako 7 million. Yun yung naisip kong mga hamon. Pero syempre, quiet lang ako. Anong gusto kong gawin? Gusto kong turuan yung mga tao. Gusto ko po silang, okay ma'am, pasensya na po. Ma'am, pwede ba kayong ma-invite sa business plan presentation? Pwede po ba kayong ma-invite sa training? Kasi mukhang mali po ang pagkakaalam niyo sa pinasok niyo. Pag po business, business po yan. Pag pumasok kayo sa business, anong sabi nila? Ang business sugal. It's either maging successful ka or hindi. Kaya nung umuwi ako, nagtayo ako ng business, alam ko po, sugal siya. Alam ko din, para ako nagtapon ng pera, pwede ako malugi. Pero pinanghawakan ko po itong sinabi ni Steve Jobs. Ito po napaka-successful na tao. Steve Jobs, isa siya sa greatest entrepreneurs. Isa sa mga innovator. He changed the world. Kaya ako inspired sa kanya. Hindi po ako mabubuhay kung wala si Steve Jobs. Binago niya yung mundo natin, di ba? Binago niya yung mundo natin. Kaya mahal na mahal ko yung mga napulot kong aral sa kanya. Ayan, ulit-ulit ko itong binabasa. Minsan nga naiiyak ako pag binabasa ko to eh. Kasi totoo. Nakakaiyak talaga magnegosyo. Sabi niya,
Ano sabi niya? It is so hard. It is so hard po talaga. Walang magsasabing pumasok ka sa Vibrant. Sinabi ko bang madadalian ka? Wala akong sinabing madadalian ka. Wala lahat ng risk, wala nang capital. Tinanggal ko lahat, pero wala akong sinabing madadalian ka. Huwag mo akong sisihin pag walang benta. 'Di ba? Yun po yung gusto kong ma-adapt ng mga tao. Kailangan ma-adapt nyo yung entrepreneurial spirit. Business nyo yan. Hindi ko yan business. Eh kung magpakapuyad ako dito, magsipag ako, madadamay ba yung sayo? Hindi. Kailangan mo din tong sipagan. Ano pang sabi dito ni Steve Jobs? There are such rough moments in time that I think most people give up, and I don't blame them. Kaya nga, pag nag-give up dito, nakakatawa dito sa Vibrant, madaming mag-quit. Alam niyo po, totoo yan. Alam niyo sino yung mga mag-quit? Yung mga parang pinagtampuhan ng tadhana na approve lang yung stocky sa kabilang barangay, bakit daw malapit sa kanya? Bang barangay naman yun ah. Mag-quit na daw siya. Okay, mag-quit kayo. Tapos babalik. Mag-a-apply ng BCO. Wala na bang mag-quit? Dito, wala. Kaya nga sabi ko, pagmamahal na walang kondisyon. Kahit naman po mag-quit kayo, anytime pwedeng bumalik. I don't blame you. Kasi nga, sabi ni Steve Jobs, siya na yung nagsasabi, one of the greatest entrepreneurs in the world. I don't blame them. Huwag na po natin silang sisihin. It's really tough and it consumes your life. Totoo po yan. Alam nyo ba, halos talaga, yung mga magulang ko awang-awa sa akin, dun pa lang sa very first business ko, pag nagka-craft ako maghapon, magdamag, pag inibenta ko yun bukas, 1,000 pesos, 2,000 pesos, sabi niya, loging-logi ka pa doon sa pagod mo. Sabi ko, ma, masaya naman ako. Kaya si mama, number 1 fan ko yan eh. Kasi kitang-kita niya paano ako nag-umpisa. The way I started. Kung wala kang passion, business, hindi niya siya pwedeng gawin. Kasi sabi ni Steve Jobs, you're not going to survive, you're going to give it up. At sabi niya, I can't imagine how one could do it. Lalo na daw sa early days ng company. Kaya every time ko na binabasa ko to, promise, naiiyak po talaga ako. Kasi kung 10 coffee shop yung tinayo ko, imagine, yung sinabi niya, nakaka-ano po to, nakaka-emotional sa taong kapareho niya, yung entrepreneur na nag-umpisa talaga ng business from scratch. Ayan. So, ito po yung ating leaders training. Si LCEO, meron lang po tayong 3 rules. Ang 3 lang. Sinamarize ko siya. Napakasimple. Diba? Ano yung mantra ko nung nasa abroad ako? Time is money, time is money, time is money. Nung umuwi ako, nag-start na po ako ng business. Passion, perseverance, passion, perseverance, passion, perseverance. At dahil dyan, yun po ang ginamit ko sa lahat ng negosyo ko. At yun din po ang rules natin dito sa Vibrant. Para madali pong matandaan at huwag kayong maligaw ng landas. 3 na lang yan. Pag yan hindi nyo pa natandaan, ewan ko na lang po. Pinabasa ko yan sa anak kong 8 years old at 9 years old na memorize agad nila yung 1, 2, 3. Number 1, stay in business. Number 2, do the business. Number 3, persevere in business. Pag yan po sinundan nyo lang, bigyan nyo lang yung aking Vibrant ng 2 years. Pag walang resulta, ginawa mo yung 1, 2, 3, balik kayo sa akin. Sabihin nyo, sinungaling ako. Okay. Naaalala nyo po yung slides ko, di ba? Sabi ko, 3 tanong lang palagi kong itatanong sa sarili ko. Every time maggagawa po ako ng business. Every time. Gusto mo ba na maging successful entrepreneur? Number 1 tanong yon. Number 2, do you have what it takes to start a business? So sa coffee shop ko, nasa ulo ko na yan kasi paulit-ulit lang yun eh. Kailangan ko mag-construct ng cafe, equipments, manpower, supplier. Halos pare-pareho po siya. But to sum up, yung number 1,
kailangan po, kung magbi-business ka at papasok ka sa business at magsistay ka sa business na yun, is something na you should be passionate about. Sabi ko nga, kung hindi ka passionate sa isang bagay, wag na lang. Wag na lang po. Uminom na lang kayo ng mag-collarbone challenge na lang kayo or mag-bewang challenge. Yun na lang po, mag-enjoy na lang kayo sa products. Kasi kung magbi-business kayo, tapos sisisihin nyo ang mga upline nyo, sisisihin nyo yung CEO, sisisihin nyo si Vibrant Alex, walang resulta yung business nyo, mabagal yung business nyo, may problema yung business nyo, doon po kayo sa number 0. Actually, may 0. Uminom na lang po kayo. Number 1, dapat po, pag pumasok kayo dito sa Vibrant, dapat po passionate kayo. Ano po ba yung passion? 'Di ba? Tanungin natin, ano yung passion? Pag sinabing passion, passion is your drive. 'Di ba? Pag passionate ka, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Kaya kung nasa Vibrant ka, pero nahihiya kang malaman ng mga tao na nasa Vibrant ka, paano na? Yung iba anong ginagawa? Ayaw maglabas ng puhunan, itatay muna daw magbenta. Or magtatay muna daw mag-alok. Pag daw may bumili, pag daw may mga nag-inquire, ayun, saka magpe-pay in. 'Di ba? Meron naman dito, ito, totoong kwento. Nagpunta siya dito sa office. Sabi niya, I need to be a BCO. Kailangan niya daw maging BCO. Sabi ko, ma'am, lahat po kasi dito halos sa area taken na. Gusto niya daw mag-BCO. Bagong join lang siya, as in bagong-bago lang. Kumbaga, na-curious siguro siya, nag-join. So, nag-a-apply na agad siya mag-BCO. So, sabi ko, ma'am, wala pa pong available na lugar, pero upon checking yung barangay niya, open pa for stockist. Sabi ko, baka po gusto niyo mag-stockist muna. So, nag-stockist siya. Na-explain ko lahat, paano yung business, and explain ko lahat. So, sa madaling salita, nagbayad siya ng 40,000, dala yung products. Alam nyo, after 2 days, nag-message siya kung pwede daw niya ibalik yung stockist package. Sabi ko, ma'am, why naman po? First time ko pong makarinig ng magbabalik. Kasi alam nyo ba, nag-aaway-aaway na nga yung mga stockist kung saan lugar sila mapapapunta. Kung yung isang barangay, gusto nilang gawing 2 or 3 barangay. Pero isang barangay lang yun. Ikaw nga ang swerte mo, open yung barangay mo. Kasi daw, nag-post daw siya, wala daw nag-inquire. Ma'am, parang nung isang araw ka lang nag-stockist. Sabi niya, totoo bang mabenta yung business mo? Baka naman hype lang or what? Baka daw talagang hindi siya mabenta. Ano sabi ko, ma'am, ito na po yung 40,000, akin na po yung mga products. Pakibalik na lang po dito. Natatawa ako sa mga ganon tao. Kasi parang, ako bang may kailangang patunayan sa'yo? Kailangan bang patunayan kung mabenta yung products ko? Ang alam ko, pag magbi-business ka, dapat passionate ka. Wala tayong kailangan patunayan. Magbi-business ka dito, papasok ka sa Vibrant, maalin sa gusto mo yung products, nagustuhan mo yung products, di ba? Or gusto mo yung mga makakasama mo. Passionate ka dun sa mga makakasama mo, ang nag-invite sa'yo is kakilala mo or someone na nagtitiwala ka. So, pasok yan, passionate ka dyan. Di ba? Or talagang nasa line ka na ng business. Kumbaga, something na idadagdag mo lang. Passionate ka. Pero yung nalaman mo lang na ay pag pala BCO, automatic na may income kasi binibigay na lang yung stockist. Yun kasi yung utak niya. Pag daw BCO, automatic may stockist ka na. So may income kasi daw, doon daw sa lugar nila, madami daw stockist pero walang BCO. So I need to be a BCO, sabi niya. Example, hindi siya passionate doon sa business na pinapasok niya. Saan siya passionate? Sa pera. Iba yon, ibang usapan yon. Kasi ang lahat ng tao, pag sinabing pera, lahat ng tao, kailangan natin yan. Of course, reality of life, hindi tayo mabubuhay na walang pera. Pero, yung perang yon, ang tanong, saan natin gagastusin yon?
most likely, iba-iba din yung pinagagastusan natin ng pera dahil iba-iba ang passion natin sa buhay. Diba? Kaya minsan magtataka ka, ba't may shoe collector, toy collector, masaya sila doon. Makeup collector, iba-ibang collector. Yun yung passion nila eh, diba? Meron din tayo iba-ibang pinagkukunan. Kasi, most probably, kaya ka na dyan sa work mo, yun yung passion mo, diba? Or most probably, kung bakit yun ang ginagawa mong business, yun yung passion mo. So, isang example nung taong walang kaalam-alam na pumasok sa negosyo, kung bakit siya pumasok, at pera lang ang naging passion niya, or drive niya, hindi niya naging drive yung passion, naging drive niya yung money, ibinalik niya lang. Nung pinost niya, walang. So, nirefund ko. May nagbago ba sa akin? Nabawasan ba ako? Walang nawala sa akin. Kasi yung barangay niya, meron na din kumuha. Si dami-dami Pilipino sa mundo. Maghahanap lang tayo ng meron nito. Yung may passion po pagdating sa negosyo. Kasi pag may passion ka, definitely. Kasi passion is your drive. Passion is loving what you do. Passion is loving who you serve. Passion, yun yung nag-a-identify kung sino magpupush through at hindi. Definitely, pag hindi mo passion, hindi yan gagalaw. Hindi yan magpupush through. Ayan. Number 2. So, balikan niyo po yung slide dito, di ba? Ang number 2 natin is, sa role ni LCEO, syempre, hindi tayo natapos na nasa business tayo. Kasi di ba, sa Vibrant, basta pumasok ka, lifetime nasa business ka, di ba? The first rule of business is to stay in the business sa Vibrant, pasok ka sa first rule. Lifetime. Kahit umalis ka, hindi kita aalisin. Dito ka lang sa akin forever. Pwede mo kong balik-balikan. Pero, paano mangyayari na ngayon? Di ba? Walang mangyayari kung number 1 lang. Dapat may number 2 ka. So, yung number 2, yun yung journey mo. Yun yung actions mo. You have to do the business. Hindi pwedeng member ka lang. Kailangan gagawin mo siya. Again, kailangan gagawin mo siya. At yung in-between mong journey, di ba? Yung in-between mo from number 1, dun sa nag-umpisa ka hanggang sa na-reach mo yung goal mo, yun yung journey mo. Yun yung sinasabi ko na huwag tayong ma-pressure kasi kailangan nyo lang i-enjoy. Enjoy nyo lang po yung journey. So, ibig sabihin, you will do the business while you are enjoying your entrepreneurship journey. So, sa akin po, ito yung entrepreneurship journey ko. Ibig sabihin, na doon always, kahit narating ko na yung success, I always stick sa number 2. Diba? Yun yung gagawin natin. Kasi kahit maging successful ka na, sabi ko nga, ibang istorya yung gusto mong magnegosyo. Ibang istorya din yung sinimulan mo yung negosyo. Ibang istorya yung naging successful ka na sa negosyo. At definitely, ibang istorya pa din kung anong gagawin mo pag successful ka na sa negosyo. Kung successful ka na sa business at titigil ka na, good. Kung tuloy-tuloy yung flow ng pera, good. That's good. Pero for me, doon pa din ako sa stage na hindi ko iniisip na successful ako. Although I am successful. Sabi ko nga, I feel na successful ako kasi I am the master of my destiny. Na-feel ko na yon. Na-feel ko na nawala na akong boss. Ako na susunod sa oras ko. Na-feel ko na na-invincible na ako. Kumbaga, hindi ako kayang patigilan basta ng setbacks. Malugi ako dito, magtatayo lang ako ng bago. Ganon ako sa cafe. Hindi nag-work ang location. Sige, dismantle natin lahat yan. Hanap tayo ng bago. Kasi you're the master of the game eh. Hindi ka basta-basta matatalo eh. Nakabuild kasi sa'yo na kayang-kaya mo na siya. But ano yung pong mindset ko? Ang mindset ko, kahit CEO na ako ng Vibrant, ang mindset ko, kahit madami na ako negosyong ginagawa, tinutuloy-tuloy ko lang yung journey ko. Tuloy-tuloy lang.
Yan ang sikreto ng mga successful. Kasi kahit successful na sila, hindi nila iniisip na successful sila. Hindi sila naglulustay ng pera. Iniisip nila kung paano nila pagyayamanin palalo ang buhay nila. In my case, I always think, ano ba yung purpose ko? Ano ba yung gusto kong gawin? So, nandun ako sa part na, okay, you are successful enough, you have enough. Kahit di ka magtrabaho ng madaming taon, nakalaan na yung mga pang-college ng anak mo, may bahay ka na, may sasakyan ka na, you have everything you need. Ang tanong, ano na yung role ko ngayon sa buhay? Diba? Sa akin, I don't stop. That's why may Vibrant. Kasi I want to share my journey to others. Yun yung purpose ko. Gusto ko mag-create ng empowered entrepreneurs. Which is very timely nung pumasok si Vibrant, pandemic. So, ang tanong, kung kayo, yung number 2, ano po yung gagawin nyo? Kasi, magkakaiba po yung journey natin, di ba? Magkakaiba yung journey natin. Ang journey ko, iba po sa journey nyo. Ang journey nyo, iba din sa journey ng iba. Kasi di ba, iba-iba ang business nyo. Balikan nyo yung sinabi ko, you have to take care of your business as if you created your own. So, pagpasok nyo sa Vibrant, pillar nyo yan. Stockist account nyo yan. BCO nyo yan. Kahit mag-create ako dito ng 20 produkto, BCO mo pa din yan. Pillar mo pa din yan. Stockist account mo pa din yan. Kahit kuhanin ko ang mga pinakasikat na celebrity, mag-endorse sa atin, magpo-promote ng products natin, sa'yo pa din yan, di ba? So, ibig sabihin, itong number 2, yung journey ko, di ba? May entrepreneurship journey, sa'yo yan. Journey niyo po yan. So, now, ano ba ang negosyo natin sa Vibrant? Sabi ko nga, kung nandito ka sa leaders training, malamang hindi ka natapos doon sa first way of income. Kasi kung yun lang ang purpose, wag na po kayong mag-training, wala na pong mga ganon. Magbenta lang kayo na magbenta, okay na yun. Tapos na yun, wala na mga gantong daldalan. Bentahan lang. Pero ang business po natin, hindi ko itinuturo na yayaman na kayo or titigil or magsisettle kayo doon sa number 1. But definitely, the business will work doon sa isa lang. Yun ang nakaka-proud sa Vibrant. Hindi po tayo recruitment. The business will work because we are product-based. Magbenta lang, okay na po yun. Hindi po natin kailangan mag-pillar. Bakit po tayo nagbi-business sa Vibrant? Anong perspective ni LCEO? Kaya po tayo nagbi-business sa Vibrant is, basahin niyo po yung pinakadulo, to create empowered entrepreneurs. Yun yung ginagawa ko, di ba? Sabi ko nga, dito po kayo, yung business nyo, wag nyong iisipin, yung apply nyo ang kikita dyan, o yung kumpanya ang kikita dyan, isipin nyo, pag ginalingan nyo, kayo yan, kayo ang kikita dyan. Wag nyo nang isipin kung ilan ang apply nyo, or yung apply nyo walang ginagawa. Pag wala yung ginagawa, isama nyo sa training ko. Hindi ako papayag na wala yung gagawin. Kasi baka yumaman ka, siya hindi. Katulad nung apply ko sa dati kong kumpanya. Diba? Ako, ang dami ko pong upline. Ang direct sponsor ko, 21 years old. Nung naipasok niya ako, nakalimutan niya na ako. Nagawa ko ng 10,000 tao. 10,000 grupo. Siya, ako lang. Pero never ko siyang iniisip. Hindi ko iniisip na pinapayaman ko siya. Ang iniisip ko, gusto ko magpayaman ng mga tao. Gusto ko magturo sa kanila kung paano may umaman. Hindi ko nga iniisip na yayaman ako eh. Hindi ko din iniisip na yayaman siya. I don't care. Ang gusto ko, maghanap ng mga tao na papayamanin ko, na tutulungan ko. Alam yan ni Xiao. Alam yan ni Xiao. Every time the company will ask me sa stage, i-interviewin ako sa stage, anong tip mo, Miss Elsie? Huwag tayong maghanap ng taong magpapayaman sa atin. Maghanap tayo ng taong payayamanin natin. Yun ang business natin. To create empowered entrepreneurs. Hindi ko po kinakalimutan yun. Kaya sabi ko nga, ibang-iba palagi ang perspective ko pagdating sa multi-level marketing.
Palagi akong kabaliktaran. Kaya I need to create a company na mag-represent po ng values at paniniwala ko. Kasi I will stick to those values talaga. Yun ang business natin. So, dahil yan ang business natin, the business of creating empowered entrepreneurs. Alam niyo po, ang entrepreneurship, alam niyo naman po, lagi kong sinasabi, only 5% of people in the world ang nagiging successful sa larangan na yan. So, gawin lang po natin. Ngayon, kung nag-create na kayo nandito na kayo sa Vibrant, at masyado kayong focus sa bentahan, nakalimutan nyo na yung pillars nyo, ito po ang isipin nyo. Hindi po kayo makakabuild ng solid result kung kayo lang, kung sarili nyo lang ang pakikitain nyo. Kasi sa bentahan, sarili mo lang yan. Ikaw lang yayaman dyan. Tama ako or hindi? Diba? Tama. Ang business natin is to create empowered entrepreneurs. Katulad ng sinabi ni LCEO, maghanap tayo ng mga taong tutuan natin at papayamanin natin. So, paano natin yun gagawin? Number 1, binreakdown ko po yan sa 4. Kasi yung ating pong leaders training sa Sabado, dyan po tayo magpo-focus. Doon sa getting leads. So, dapat po, everyday nyo yan gagawin. Sabi ko nga, anong number 1 tip mo sa mga builder, Elsie? Direct lang kayo ng direct. Kahit 1 taon na kayo, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, mag-direct kayo ng mag-direct. Kung feel mo na hindi mo na kailangan mag-direct at napakaganda na ng build mo, kumikita ka na talaga, residual. Yun naman ang goal ng system, di ba? Passive. Tumigil ka na. Pero kung wala kang massive result, wala ka pang resulta, wag po kayo titigil. Mag-build lang kayo na mag-build. Sabi ko nga kay Anli Paning, wag kang titigil mag-direct. Almost 2 million ang income niya. Almost nasa 1.6, 1.7 na siya. Combined income niya dun sa mga accounts niya. System lang po yun. Wala pa yung kita niya as stockist and BCO. Palagi kong sinasabi sa kanya, number 1 tip, direct ng direct. Maghanap ka na maghanap ng taong papayamanin mo, tuturuan mo. Yun lang. Getting leads. Paano ka kukuha ngayon ng leads? Example muna, kasi tututukan natin yan sa susunod nating training. Mag-umpisa ka sa personal acquaintance mo, di ba? Family, kaklase, mga kasamahan sa trabaho dati, di ba? Personal acquaintance muna. Circles. Yung mga nakikita mo, nakikilala mo talaga. Organic. Sumunod dyan, yung mga kakilala ng acquaintance mo. Friends of friends. Di ba? Pwede ka mag-ask. Minsan may mga friends ka na suplada, di ba? Or mga friends mo na hindi interested sa business. Ako, sinesend ko pa din, friend. Alam ko hindi ka masyadong business-minded. Baka lang may kakilala ka dyan. Kasi di ba, malimit, madami silang lead. Ay, ako meron ako dito ka-office na online seller ito. Or baka mahilig ito. Ganon sila. Wag lang sila. Magtutuloy ng iba. Friends of friends. Friends of friends. So, hanapin nyo sila. Hanggang sa makarating kayo doon sa strangers, yung hindi nyo nakakilala. Flyering, di ba? Yung mga tinuro ko nung training natin nung stockist and BCO, yung acting extensive training na nagturo ako, sabi ko paano ako mag-approach. Ang dami pong BCO dito, hindi ko kilala before. Si Gigi, customer ko lang yan sa coffee shop, inabutan kong brochure at kape. Si Sir BCO Tagig, si Sir Ken at si Ma'am Nelsie. Nakita ko lang yung shop nila dun sa mall. Binigyan ko lang ng brochure yung staff nila. Meron kasi silang mga shop. Inabutan ko lang. Kala nyo kakilala ko yan lahat. Hindi po. Nung ginagawa ko, sabi ko nga, distributor kasi ako before BCO din.
Kahit tulog, alam ko yan. Ay, hindi niyo ako pwedeng sinasabihan na kasalanan ko palagi pag hindi kayo bumebenta. Sasabihin niyo pa na kung ano-ano, hindi kayo mayaman. Ay, hindi din naman ako mayaman. Anong kinalaman ng mga yaman natin? Magtrabaho tayo. Diba? Negosyo nyo yan. Tinanggal ko na lahat ng risk. 15 years ko yan trinabaho. Isang month ka pa lang, ayaw mo na. Isang buwan pa lang yung BCO mo. Ayaw na agad. Sisisihin agad na kami. Teka lang. Baka gusto mong i-refund ko yan. At pumirma ka na, ayaw ka na. Dahil madaming nakabantay. Promise po. Sabi ko nga, sa sobra kong bait, minsan natitrigger din ako. Pero pag ako nagsalita, napaka-savage ko talaga. Talagang madedepress kayo kay LCEO. Kasi yung alam ko pong business, hindi siya dapat hinahatulan ng 1 buwan. 2 buwan, ang hatulan mo na negosyo mo, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, hindi mo po pwedeng hatulan yung business mo. Lalo 40,000 lang yung puhunan mo at ilang ikot na. Wala nang hatol dyan. Definitely successful na yan. Ilalaban mo na lang yan. Ang aalamin natin, paano natin pagyayamanin yung negosyo. Yun lang po. Wala tayong sisisihin palagi. Kailangan nyo palagi ng leads. Naituro ko na po lahat yan doon sa ating training. As BCO, kung anong pinagagagawa ko, naghahanap ako ng mga tao sa iba-ibang province. Nakalista yan lahat. Naka-Excel yan. All province in the Philippines, nakalista din kung sinong city yan. Maghahanap ako sa mga buy and sell groups. Napaka-creative ko po. Pag sinabi kasing business, business yan. Ihahato mo yan. Wala pong business na madali. So every day you need to get leads. You need to get target. Let's say, tingnan nyo po yung Facebook friends nyo. Ilista nyo kung sino yung pwede nyo sa kanilang ofertan. Kailangan nyo pong mag-create lagi ng prospect. The more people na nakakausap mo, the more people na mag-yes sa'yo. Ngayon, syempre, may rejection yan. Merong sinzone, merong ayaw, napaka-frank na ayaw. Meron din po na mga tao na, alam mo na, kunyari gusto, pero ayaw. Meron naman na yes, yes, yes. Turuan mo ko niyan. Iba-iba po yan. Pero the more people na nakakausap mo, the more people na papasok sa negosyo mo. Let's say, you have built your teams. Let's say, meron ka ng 20 directs, 30, or 40. Diba? Let's say, meron ka na yan. Si Anli pa, may 100 plus siyang directs at direct pa din siya ng direct. Kailangan dire-diretsuhin nyo yan. Otherwise, kung wala pang resulta talaga, it means you need to build more. Kung meron na, yun. That's the goal of the business. Huwag kang mapagod. I-build mo na lang yung team mo. I-train mo yung team mo. I-nurture mo yung team mo. Paano mo i-build yung team? Siyempre, basic. Kailangan may GC kayo. Dapat may habit kayo. Every week dito tayo, training. May umattend or wala? Diba? Okay. Habit natin ngayon, every Saturday, meron tayong Zoom. Lahat ng new joiners, next week, balik po kayo. Sana may kasama na kayong 2 or 3 or 4 or 5. O kaya nyo 10, 20 tao, mas maganda. Ipupush nyo sila. Ipupush nyo silang mag-share ng business. Kasi maganda yung business, di ba? Alam nyo po bakit hindi sila magduduplicate? Pag napasok nyo yung tao sa business na hindi nyo tinuruan, definitely hindi yan magduduplicate. Pag sumaya na kayo sa 600, hindi na yan magduduplicate. Kailangan po, pag pinasok nyo yung tao, tutulungan nyo siya. Iko-qualify nyo siya din. Pag talaga hindi siya interesado, wag na po natin aksayahin yung time niya. Hayaan nyo na lang uminom muna siya. Pag gusto niya mag-business, gusto mo magbenta, baka gusto mong makinig dun sa presentation, papakinggan mo lang yung iba. No commitment. After that, saka mo hatulan kung gusto mo lang magbenta. 1 oras lang yun, 2 oras lang. Walang commitment.
Bakit mo ba ako pinipilit makinig? Kasi gusto kitang yumaman. Pag di yan na-curious, di ba? Kasi gusto kitang tulungan. Ang ganda ng business plan presentation, binabayaran pa nga namin to sa iba. Dito kay Miss Elsie, libre lang. Umattend tayo. Kaya po sila hindi nagdo-duplicate, hindi nila alam. Hindi sila natuturuan, hindi nila alam at all. Di ba? Pag yan na-build, pag yan may tamang mindset. Sa entrepreneurship kasi, ang tawag dyan, shift. The shift. Sa akin, switch. Pag na-switch na yan, parang may umilaw na sa utak niya, di ba? May light bulb. Hindi na po yan madaling titigil. I-build yan ng business. Kasi na ano na siya eh, na-inject na siya ng tamang mindset. Sadya daw palang may magre-reject, sadya daw palang may bagal, sadya. Pero kung wala yung pumasok ka dito, madali lang. Pag post mo na ako non-stop na inquiry sa'yo, dyan, madali yan. Ay nako, pag wala nag-inquire sa kanya, paano na? Ang bilis makabenta, ang bilis ma-dispose ng products. Definitely madali. Pero dapat the person should be aware doon sa advantage ng business. Napakadami pong advantage ni Vibrant. Abutin tayo na maghapon pag sinabi natin kung ano maganda kay Vibrant. Diba? Isasabihin ko lahat ng pangalan nyo eh. 75,000, lahat maganda. Napakadami pong mamahalin sa Vibrant. Napakadaming bagay. It's just that minsan talaga, pag asama na gumagawa ng business, pag hindi mo alam kung ano yung purpose ng business, hindi mo din siya matuturo. Kaya dapat, yung flow ng duplication, dapat smooth siya eh. Kasi once talaga, hindi sila nakaka-attend ng training, mahirap. But anyway, di ba, ang hinahanap natin dito, magko-consume at magbebenta, magbebenta at magbibuild. So, consistent training, nurturing, para silang mga halaman na gusto nating mamukadkad. At, pag na-nurture yan, di ba? Ano nangyari? Natupad mo na ang pangarap mo na maghanap ng taong payayamanin mo. Definitely. Alam niyo mo, minsan pag nakikita ko yung mga tao nag-encash, sobrang saya ko. Yung feeling, kasi makikita mo yung mga binili silang motor, tricycle, or may mga binili sila para sa family nila. Nakaka-touch makita. Alam mo yung mga moments na hindi mo talaga matutumbasan. Kasi yun talaga yung purpose mo eh. Yun yung purpose mo, yung makita silang masaya. Sabi ko nga, magsipag ka dito, hindi naman ako makikinabang yan. Ikaw, family mo, yung deepest why mo. Huwag mong isipin yung upline mo, huwag mong isipin kung sino man dyan. Ikaw yun. Kasi that is your own business. Ayan. Tapos na tayo. Nado na tayo sa number 3. Sabi ko nga, 1 to 3 lang yan. Sa number 3, balikan niyo yung sinabi ni Steve Jobs. Pag wala ka daw perseverance, hindi mo kakayanin. Ano yung magpupush sa'yo sa business? Ano yung magpupush sa'yo mag-persevere? Yung passion mo. That's the only way to do it. Otherwise, pag wala kang passion and perseverance, wala na. So, ano ba yung perseverance? Pag may perseverance ka kasi, kahit anong mangyaring problema, hindi ka titigil. Kahit anong struggle, anong setback, anong obstacle, anong discouragement, hindi ka titigil. Yan yung mindset ko. Passion, perseverance. Yung in-between, yun yung journey ko. Tuloy-tuloy lang siya. Yun po yung napakasimple kong mindset sa business. Kaya sabi ko nga, kahit saan ako i-shoot, dali ko siyang magagawa. Kasi, napaka-strong nung utak mo, nung weapon mo. So, yun lang po. Yun lang po yung kailangan. Kasi, stay in the business, do the business. Sa do the business, madami yan. Napakadaming insight dyan. Pero, yun yung buong journey mo. So, kailangan mo siyang i-enjoy. Yung number 3, kailangan mo mag-persevere. Kasi, along the way dun sa journey mo, hindi po mawawala ito.
Kahit alam ko yan ni siya dun sa dati kong company, napakadami pong obstacle. Ang dami, as in. Pero bakit si LC? Para siyang deadma sa obstacle. Nakailang palit po kami ng complan. Nabuo mo na, ulitin mo na naman. Napakadami po. Madami kaming pinagdaanan. Pero sa akin, mani. Walang maiba. Sabi ko nga, magbabago? Walang magbabago sa utak ko eh. Ito lang po, napakasimple. Pag may perseverance ka, palagi kang babalik lang sa number 1. You will always stay in the business. Pag nasa business ka, you will do the business. May obstacle na naman, mag-persevere ka para mag-stay ka na naman sa business. 1 to 3 lang yan, wala na yung kasunod. O kaya dun sa 0 ka, mag-consume ka lang. Diba? That's it. Pinaikli po natin yung presentation natin para mas madali po siyang i-deliver at maging realistic po siya. Kasi napakahirap pong mag-train ng leaders kung bebabyhin natin sila para mga sanggol na susubuan natin ng gatas. Diba? Kailangan po, pag nag-business tayo, palaban po tayo. Ayan. So, ayan po. We're done with our leaders training tonight. At sana, sa sunod ulit, magkakasama-sama. Ayan, Sir Carlos naman, wag ka na maumiyak. Ayan. So, thank you so much, our dear LCO. Yes po, recorded po. Pwede ko po siyang i-post sa ating Vibrant group para po sa mga hindi nakapagsimula, pwede po natin balikan. Sobra, sis LCO, grabe. Ayan, since nandito si Sir Carlos, naalala ko yung, kasi dahil magkasama nga kami sa other company, sa dating company, nung nag-join ako kay Vibrant, hindi ko pa talaga siya nagawa. Kumbaga, hindi ako makapag-post dahil nga hindi pa ako tapos dun sa kabila. And then, naalala ko noon, nasa PBC Twin Lakes kami. Yan, nila Sir Carlos. May BPP, nila Sisay Annalyn. Dumayo talaga kami noon. Ang pinakatumatak sa akin na na sinabi ni Sis LCO, kasi nga mga secret agents kami, hindi kami makapag-post. Sabi niya, kailangan maging matapang ka para sa pangarap mo. Kailangan maging palaban, kailangan maging matapang, yumaman. 'Di ba? So, yun, ang dami naming pulot talaga. Ayan sa training na training na 'to. Kahit alam mo yung lagi nating nakakasama ang ating LCO, meron at meron talaga tayong makukuha sa kanya. And makalimutan natin lahat, 'wag lang natin kalimutan yung sinabi niya na yung purpose natin, it's to create empowered entrepreneurs, 'di ba? So let's embrace it. And then hindi natin alam kung paano gagawin, pero if we decide na i-embrace yung purpose na ating company, sooner or later, sabi nga, kasi sis, bago ako mangiyak-ngiyak din kanina na gumagawa ako ng slides mo lang dapat, kasi co-host lang dapat ako, hindi ko alam mag-share ako. Pinanood ko yung video mo na kung bakit ako nagstay dun sa kabilang company na dahil wala naman akong upline na nag-guide. Ikaw yung nagsilbing mentor ko ah, ng malayo. Kasi hindi mo naman ako distributor, pero looking at you, pinanood ko talaga yung success story mo doon sa dating company. Sabi ko, grabe 'tong tao na 'to, na hindi niya alam na kahit hindi niya ako kilala, meron siyang nai-inspire, meron siyang nababagong buhay. And 'yun yung gusto gusto naming mamana din talaga, na kahit hindi mo kilala, basta alam mong, ah, nasa same vision ka, talagang ma-inspire at ma-inspire mo sila, eh. So, yun yung gusto ko talaga din mamana, na very generous ka for sharing your knowledge. Kasi sa totoo lang, sa dami na rin nasubukan ko na MLM, na talagang, yun nga, ikaw lang talaga sis ang nagsasabi ng ganito, na wala talagang iba, na very unconditional sa mga distributors. So yun, so I'm sure marami talagang natutunan. Meron po bang mga questions? Kay Sis LCO, na mabilisan lang.
Ayan, so busog na busog sila sis sa sa Thank training you natin sa tonight. lahat. Ayan. Thank you everyone. Thank you. Sabi ko nga, sana po pag trainings, alam niyo minsan gusto ko nang maglagay ng disclaimer kasi pag po kasi leadership training, alam mo yung feeling na ako ba yung sinasabihan niya? Ako ba yung kausap niya? Kasi definitely you will feel something na, ay, oo nga no. Yan kasi po palagi ang nafe-feel ng iba na kailangan ko ang i-push kasi parang ako yung wala masyadong ginagawa. Para sabi, kailangan natin maglagay ng disclaimer na ang goal po talaga natin dito is to make you an empowered entrepreneur. Siyempre po, hindi natin pwedeng sabihin na empowered entrepreneur yung patigil-tigil, hindi masyadong, alam mo yun, hindi consistent sa ginagawa, hindi in-embrace yung journey, hindi nagbe-build ng team, hindi nagme-mentor ng team. We really need to embrace the purpose of the business para po mapag-iman natin yung business. Otherwise, mahirap po talaga siyang i-push. But siguro I would like to close po this meeting by saying na dito po sa Vibrant, hihintayin ko lang po kayo lagi. Promise. Yung company po natin, lagi ko lang siyang paunlarin. I-shape ko lang talaga siya na maganda. Para anytime bumalik ka, anytime mag-explore ka ng iba, or nagsusoul searching ka pa, pag bumalik mo, matibay pa din si Vibrant. Hindi kita pababalikan dito ng naramdaman mo na nung humina si Vibrant or hindi na maganda yung nangyari kay Vibrant. Definitely, ang goal ko dito, pag ganun lang, paunlarin ko lang ng paunlarin yung company para yung mga babalik, i-embrace ko lang, yayakapin ko lang. So, ayan po, salamat po sa inyong lahat at sana po ay ihataw natin to kasi negosyo natin to. Yes. So, God bless po sa lahat at marami pong salamat sa inyo. Thank you, you. sis. So, Vibrant's Thank you po, fighting! Melty. Adjo lang. So, thank you so much everyone sa lahat po Thank you, Last Ma'am. nag-attend. question. Ay, sis Thank you, Carl. sis. Thank you po. Thank you.